experiential sharing natin, makaka-relate po yung karamihan ng mga makikinig sa atin. So, for our lesson, sorry po, kasi talaga natutulog po ako ng NSTP sa Lasal. So, medyo, ito po ay natatouch ko. So, for our talk for today, is tungkol po sa mental health. So, sino po ang mga nagtatrabaho in relation to mental health? Mga doktor, psychologists, meron po ba? Kasi may mga bagay na maaaring hindi ako matouch, hindi ko po masagot. Dahil may mga medical terms and mga medical relation, yung mga ibang topic sa mental health. Malalim po kasi siya. So, next slide please. So, ang tatakbuhin po ng lecture natin is introduction more on the history of mental health, yung definition of mental health and mental illness, factors contributing to mental health problems, mental disorder symptoms, ways on how to take care of yourself, when and where to seek help. Next slide, please. So, susunod pa. Matagal na kasi yung mental health. Nung araw kasi, prehistoric times pa. Nung tinitingnan ko yung history sa mental, nag-start daw siya dun sa pagkakadiskubre sa isang lalakbay, yung mandalagan na Espanyol na nagpakita ng mga abilities of behavior. Pero during pre-Hispanic kasi, hindi pa nila naiintindihan kung ano yung mental health. Noon, kinokorelate nila yung mental health sa sapi, nanuno, yung mga, yung mga nabubulungan ng demonyo. Hindi talaga nila alam tungkol sa mental health. Pero, karaniwan ng kanilang kinukonsulta yung mga albularyo, manggagamot, yung mga traditional doctors. Karaniwan yan, dinahampas-hampas nila ng mga dahon, dinadala sa pari, binibisikan ng olive water. Pero kasi, na-institutionalize siya noong time na meron pang daragat na dumating dito sa Pilipinas na una nilang dinala sa San Lazaro Hospital. Noong araw kasi, Hospicio ni San Jose. Ang Hospicio ni San Jose noon ay isang institusyon para sa mga naabandona, may mga leprosy. So, doon nila dinala yung mga tao na nagmamanifest o nagpapakita ng mga hindi kagandang behavior or kakaiba. Hanggang sa naging nung hindi na nila makontain doon sa hospicio, dinala na nila sa San Lazaro. So, after nung naidala sa San Lazaro, ang naging problema is hindi rin nila makontain kasi may specialty in San Lazaro. Nagkaroon tayo ng isang institusyon sa Mandaluyong, which is dati is part ng Rizal. National Center for Mental Health. Pero ang dati niyang pangalan ay National Psychiatric Hospital. So 65 acres po yun ng kalupaan na doon dinala lahat ng mga psychiatric patient. Hanggang sa dumating yung panahon na tinawag na siya National Center for Mental Health. So noong unang mga panahon, hindi siya kilala bilang center na nangangalaga sa naisipan natin, yung pangkaisipan na iniisip lang natin pagka dinala sa mental, siraulo na mga pasyente. Pero habang tumatagal ang panahon, nagkaroon ng conference sa Rio de Janeiro, yung United Nations, nagkaroon ng conference na ang tinalakay nila is yung SDGs, Sustainable Development Goals. So ano ba yung Sustainable Development Goals? Ito yung mga pinagkasunduan nilang, tututukan nilang mga aspeto sa bansa, buong mundo, kasama na doon ang mental health. So, under siya ng SDG number 3 sa health and wellness, under siya sa 3.4, kasi isa ang suicide sa napakalaking dahilan ng pagkamatay, lalo na sa mga kabataan, itong mga nakaraang mga nakaraang panahon. And in 2015, napagtibay siya na kasama siya dapat sa ipinupursu ng mga bansa na awareness. So, napapansin niyo ngayon, prior to
pandemic, di ba? Hindi talaga pinapansin ng mental health, tinitipid lang yan. Pero in the duration of the pandemic, doon natin nakita yung transition na nag-lockdown tayo, nagkaroon ng mga relapses pagdating sa mental health and pagbubukas ng ekonomiya at ng society natin sa new modern world. So, doon sa pinaka-pivotal na pagkakataon na yun, doon pumasok si Department of Health na paigtingin yung advocacy with regards sa mental health. Nagkaroon na tayo ng Data Privacy Act, nagkaroon tayo ng Mental Health Act, na hanggang sa ngayon po ay tawag dyan, pinapolish ng DOH para maging full blown. Kung dati, sa amin lang dinadala ang mental health, yung pinaka-agenda ng DOH by 2030, hindi na kailangan dalhin lahat sa mental health or National Center for Mental Health yung mga may problema sa pag-iisip or nakakaramdam ng hindi maganda pakiramdam sa pag-iisip. Dinidivulge na niya yan magmula sa barangay, sa eskwelahan, para hindi lahat napapasok sa akin. Kasi sa katotohanan ko, ang National Center for Mental Health ko, ang pasyente niya sa loob pa lang ay nasa 3,000 mahigit na. Nasa 3,200. Ako po ay assigned sa isang pavilion, which is Pavilion 5, chronic para sa babae. Ang pavilion ko po ay nag-house ng nasa 278 as of last week. Meron po kaming 35 pavilions. So isipin nyo na lang kung gaano kadami. Wala pa po doon yung mga na-ER, wala pa po doon yung araw-araw na pumapasok for outpatient. Next. So yun. Ito pong mga materials ko, hindi po kasi ako nagre-represent ng mental ngayon. Ito pong mga materials ko ay galing sa World Health Organization. So dapat po muna natin malaman kung ano po ba yung definition ng mental health at saka ng mental illness. According to WHO, ang mental health daw is state of well-being that enables people to cope with the stresses of life, realize their abilities, learn to work well, contribute to your community. It has an intrinsic and instrumental value and is a basic human right. So, pag tinitignan po namin dito, yung mental health po, yun po yung nag-engage na nag-function tayo or umaayon tayo sa mga responsibilidad na binibigay sa atin. Kung kumari ako nanay, maayos na nagagampanan yung pagiging nanay ko at yung pagiging asawa. Dito sa mga estudyante natin, nagagampanan nila yung role nila bilang mga anak. Yan. Pinangangalagaan natin yung estado ng pag-iisip ng tao. Pero pag sinabing mental illness, a health condition that clinically significant disturbance in individual's cognition, emotional regulation, or behavior which is associated with stress or impairment in important areas of functioning. So, ibig sabihin, kapag may mental illness na tayo, na-apekto na natin yung pang-araw-araw na ginagawa natin. Baga ako, nanay ako, hindi ko na inatakan yung mga anak ko, bahala na sila sa buhay nila. Simple lang, sa pangangatawan natin, pagka-depress tayo, minsan ayaw na natin pulikod, ayaw na natin kumain. So, ano nangyayari? Bumabangon tayo. So, hindi na siya normal. Kung baga parang meron ng mga na-aapektuhan sa mga pang-araw-araw na ginagawa. Next. Masimple lang po ito eh. Dadaanin ko na lang sa point ko. So, dalawa yung factors na nakaka-apekto sa mental health. Individual, socio-environmental factors. Sa akin, sa social workers, ang tinitignan talaga namin is yung person in environment situation. Kung ano yung tao, ano yung mga nakaka-apekto sa kanila. Ganun din po sa mental health. So, pagdating sa individual factors, tayo yun eh. Sarili natin. Emotional skills. Paano ba tayo pinalaki ng mga magulang natin? Paano ba tayo hinubog ng mga kasama natin sa bahay? Paano tayo hinitignan ng mga tao sa paligid natin? So, paano ba natin kung kumari, meron tayong problema, paano ba natin i-handle ito? May mga tao na kapag nagalit, masabi lang nila sa taong galit, okay na sila. Meron naman, kinikikim nila hanggang sa nag-breakdown sila. Meron naman nasabi na nila, pero nagtatanim. So, hindi mo natin masasabi. Ang individual
individual po ay iba-iba. Depende sa pagpapalaki at sa paniniwala nila. Substance use, yan, karamihan, marami yan. Maayos naman tayo pero kapag nasobrahan sa alcohol, kahit sigarilyo,